hapon po. Nauwi sa enkwentro ang paghuli sa isa sa mga wanted na hitman sa Calabarzon. Ang suspect na naghagis pa ng granada patay nang makipagbarilan sa mga pulis. Ang maksyong tagpo tinutukan ni John Consulta. Exclusive. Agad pinalibutan ng Calabarzon Police ang bahay na ito sa Calamba, Laguna para isilbi ang 4 na warrant of arrest sa kanilang target na isa umanong gun for hire. Pagpasok sa bahay, kinailangan pang ilabas sa kwarto ang isang bata. Maya-maya lang, biglang nagulat ang mga pulis nang makitang may inihagis na granada sa kanila. Sa kabutihang palad, hindi ito pumutok. Pero ilang saglit pa, nakarinig na ng putok ang mga pulis. Dito na tumambad ang isang lalaki na may hawak na baril. Nang maramdamang may pulis sa kanyang likod, pumunta siya sa kaliwa at pinutukan ang arresting officer. Nung nakarinig kami ng putok ng baril, sir, nag-quick pick kami, sir, dumula doon sa pinagkakobera namin. And then nakita namin, sir, yung lalaki, nakatalikod, biglang humarap, sir. Pagharap ko sa amin, pinutukan kami, sir. Doon ako sumabay ng putok, sir. Kasi almost 3 to 5 meters lang, sir, ang pagitan namin, sir. Nung nandun kami sa ano, sir. Sobrang lapit. Yes, sir. Napakalapit, sir. Patay ang 30 anyos na lalaki na isa sa most wanted ng Region 4A. Dahil hitman umano ng isang criminal group na nag-ooperate sa Laguna. Nakita nilang hindi pumutok yung granada is yun naman yung pagbuga ng putok galing dun sa suspect natin at yun nga nagkaroon ng enkwentro. Itong suspect natin is merong siyang 4 na warrant of arrest, 2 murder at saka 2 attempted murder. Allegedly, isa ito sa mga gun for hire. Dumating sa lugar ang EOD ng Calabarzon Police para i-recover ang di pumutok na granada. Nakuha rin ang baril na ginamit ng suspect sa pamamaril. Isa sa ilalim sa ballistic examination ang baril na na-recover sa suspect para matukoy kung nagamit ito sa ibang shooting incident sa rehiyon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Binabantayan ng Agriculture Department ang mataas na presyo ng manok dahil sa ilang ulat na may mga nananamantala. Habang ang maximum suggested retail price naman sa karneng baboy, isa lang daw sa bawat 4 na nagtitinda ang nakasusunod. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mas murang pamalit sana sa karning baboy at baka ang manok. Pero sa monitoring ng Department of Agriculture, aabot sa 250 pesos ang kada kilo nito ngayon. Sa Kamuning Market, 220 pesos ang kilo ng buong manok at 240 kung choice cuts. 5-10 yung taas. Pero ang manok maganda naman kasi tataas, mabilis din bumaba. Kalahati na lang muna. Lalagyan na lang namin ng maraming sabaw para magkasya. Ayon sa DA, mahal pa rin ang feeds o patuka sa manok. Mahal pa rin ang production natin ng mais and we're only producing about 60% of what we need. So karamihan pa rin yan ay imported. Pero may ibang nagtitinda raw na sobra-sobra ang patong sa presyo. Kaya raw may mga surprise inspection ng DA. Yung presyo naman nun, kagaya sa baboy, merong nananamantala na konti. Mas importante sa amin yung prevailing prices eh. Yung prevailing nasa 200 to 20. Ang karneng baboy, mahal pa rin lalo't marami pa rin ang hindi nakakasunod sa maximum suggested retail price na 380 pesos per kilo sa liempo at 350 pesos per kilo sa kasim at pigi. Ayon sa Department of Agriculture, mula na ipatupad ang maximum SRP sa presyo ng baboy noong March 10, nasa 25% pa lang ng mga retailers ang nakakasunod dito. Hanapin nila kung saan ang gagaling ang taas. Kasi hindi mo rin naman masisisi yung mga bumibiyahe. Mahal ang gasolina, matraffic. Ang ilang isda sa Jensen Public Market, gaya ng tuna, galunggong at matambaka, patuloy ang pagtaas ng presyo. Sabi ng mga tindera, mataas din ang bigay sa kanila ng mga supplier. Pagdating sa bigas, iniulat ng DA na nasa mahigit 600,000 metric tons pa lang ang ating inaangkat mula nitong Enero. Mas mababa kumpara sa 1.2 million metric tons na inimport sa unang 3 buwan ng 2024. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.
Kahandaang maglingkod at pagsasantabi ng pansariling interes ang ilan sa mga binigyan diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng matataas na opisyal ng Philippine Army. Siniguro naman ng Defense Department na nanatiling tapat ang sandatahang lakas sa chain of command at sa saligang batas. Narito ang aking pagtutok. The challenges demand greater adaptability, greater discipline, and further commitment to the nation's security and progress. And yet, through all this, the Philippine Army has never wavered. Pagpuri ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine Army na nagdiwang na ika-128 anibersaryo. Sabi pa ng Pangulo sa kanyang talumpati, kailangan maglingkod ng gobyerno na may integridad sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng bansa. Walang binanggit na partikular na isyu ang Pangulo, pero sinabi niya ito sa gitna ng sigalot sa politika sa bansa, kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. When peace and order are in place, we can pursue knowledge, we can work towards prosperity, and we can contribute to our country's progress. To achieve this, the government must lead by example. We strive for a government that listens, that acts and serves with integrity. That is the only way to rise above adversities and move forward as a people. Ayon sa Pangulo, kailangan ding mas iakma ng Philippine Army ang kanilang kakayahan sa mga nagbabagong hamon. Ang tunay na sukatan ay ang kahandaang isantabi ang sariling interes para mas mataas na layunin. Bagamat iba-iba tayo ng papel na ginagampanan, dapat mangibabaw ang ating adhikaing bumuo ng mas nagkakaisa, mas makatarungan at tunay na mapayapang bansa. Ibinida rin ng Pangulo ang mga benepisyo ng AFP officers at personnel tulad ng pagtaas ng kanilang subsistence allowance. Pagsiguro ng liderato ng Philippine Army, nananatili silang handang ipagtanggol ang bansa at protektahan ang ating soberanya mula sa lahat ng banta, mula man sa loob o labas ng bansa. Tiniyak din ng Defense Department na nananatiling tapat ang sandatahang lakas sa saligang batas. It has never been unsolid, and I have no reason to doubt that they will remain professional and they will follow their duty according to the Constitution, and civilian supremacy remains. Matapos ang 2 linggong magkakasunod na rollback, posible po ang taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. At sa tansya ng kumpanyang Unioil, posible ang hanggang pisong pagtaas sa kada litro ng gasolina, habang 20 hanggang 40 sentimo naman sa kada litro ng diesel. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, ilan sa madahilan nito ang tensyon dahil sa missile strikes ng Amerika sa Yemen, ang paglabas ng fiscal stimulus measures ng China, at pagkabig sa inventaryo ng petrolyo sa Amerika. Mga kapuso, 3 weather systems ang nagpapaulan ngayong araw ayon sa Pag-asa. ITCZ o Intertropical Convergence Zone ang nagdadala ng panakanakang pagulan at thunderstorms sa southern Palawan at Barm, lalong-lalo na sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Nagpapaulan din ngayong araw ang Northeast Monsoon o Amihan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Easterlies naman ang nagpaulan sa natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to intense rains bukas sa ilang coastal area sa Albay at Sorsogon. Light to heavy rains naman ang posibleng maranasan sa Northern Samar, Negros Occidental, Southern Leyte, Bohol, Misamis Oriental, Davao Oriental, Zamboanga del Norte at Sulu. Posible ring makaranas sa pagulan bukas ang Metro Manila. 3 patay sa nahulikam na pamamaril sa isang SUV sa San Rafael, Bulacan. Ang isa sa kanila konektado sa isang lokal na opisyal na tumatakbo sa eleksyon 2025. Patay din ang buntis niyang nobya. Nakatutok si JP Soriano. Kumakalat sa social media ang bidyong ito ng pamamaril sa bahagi ng Maharlika Highway sa San Rafael, Bulacan. Ayon sa mga nakasaksi mula sa mga kalapit na establishmento, pasado 2:30 ng hapon kahapon Biyernes nang makarinig muna sila ng malakas na putok. Nakuna ng CCTV sa lugar ang pag-counterflow ng isang sasakyang UP ang harapan at may malakas na busina. Naglabasan ng mga tao sa gusali at sumilip sa direksyon ng dumaang sasakyan, pero nagpasukan ng marinig ang mga putok ng baril. Dead on the spot ang driver at pasaherong nakaupo sa harap. Isa pang biktima ang isinugod sa ospital pero pumanaw kalaunan.
Hindi pa naaalis sa crime scene ng SUV. Tadtad ito ng tama ng bala sa harapan, likuran at gilid. Bakas pa rin ang natuyong dugo sa tapakang bahagi ng passenger stepboard. Wasak din ang harapan nito. Nakausap ng GMA Integrated News ang kaanak ng isa sa mga biktima. Siya'y isang lalaking 33 years old, isang IT specialist at konektado sa isang lokal na opisyal na tumatakbo sa eleksyon 2025. Nakaburol na ang biktima at nakiusap ang kanyang pamilya na itago muna ang pagkakakilanlan nito. Ang biktima, ikakasal na sana sa kanyang nobyang nagdadalang tao at kasama sa mga nasawi. Sa social media bumuhos ang pakikiramay sa pinatay na biktima na isa raw mabait at mabuting kaibigan. Pinuntahan ng GMA Integrated News ang San Rafael Municipal Police Headquarters pero wala raw pwedeng magbigay ng pahayag sa kanila. Hiningan din namin ng pahayag ang tagapagsalita ng PNP na siya ring Regional Director ng Central Luzon. Pero nakiusap siyang hindi muna maglabas ng anumang update sa kaso para raw hindi makompromiso ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Hurikam, sa loob ng isang kainan sa Pasay ang rambulan ng ilang dayuhan na nagsimula umano sa iringan ng grupo. Pero tingin ng isang biktima, sinet up ang gulo. Nakatutok si Jomar Apresto, exclusive. Là thằng đánh trước đầu tiên. Kuha ang CCTV footage na yan sa loob ng isang kainan sa Pasay City noong March 14. Makikita ang ilang kalalakihan na pinagtutulungang gulpihin ang ilang lalaki kahit inaawat na ng mga tauhan ng establishmento. Tumagal ng ilang minuto ang gulo bago dumating ang mga pulis sa lugar. Pero wala raw silang naaresto noong mga oras na yon. Agad daw kasing nagtungo sa headquarters ng Pasay City Police Station ang mga biktima. Pagdating ng mga pulis natin doon, hindi po namin ma-identify pa noon kung sino yung victims kasi wala sila doon, sir eh. Then upon nung investigation po, binalik sila dito sa station. Ayon sa pulisya, mga Vietnamese national ang sangkot sa gulo. 3 sa kanila ang nasugatan, kabilang ang isang babaeng interpreter. Lumalabas sa investigasyon na nagkairingan ng grupo ng parehong mga nakainom hanggang sa nauwi na ito sa gulo. Sa follow-up operation ng mga otoridad, isa lang mula sa mahigit 10 sospek ang kanilang nahuli. Bukod sa physical injury na kinaso sa kanya, nakasuhan pa po siya ng concealing true name at disobedience to person in authority. Kasi ayaw niya magpa-medical, ayaw niya magpa-booking. Sa kwento naman ng 37 anyos na babaeng biktima na tumangging humarap sa kamera, nagtungo sila sa birthday party ng isang kaibigan na kaibigan din pala ng mga sospek. Isang lalaki nakakulay blue na t-shirt daw ang lumapit sa grupo ng mga biktima at nagsimula ng gulo. Sa tingin umano niya, setup ang nangyari dahil matalik na kaibigan ng ilang sospek ang dayuhan na napakulong ng biktima noong 2022 dahil sa kasong kidnapping. Pinangangambahan niya raw ngayon ang kanyang buhay dahil nakapagpiyansa na ang sospek. Nakatatanggap din umano siya ng mga death threat mula sa mga sospek na gumagamit ng dummy account. Patuloy na inimbestigahan ng pulis ang dahilan ng gulo para mahuli ang iba pang sospek at masampahan din sila ng reklamo. Para sa GMA Integrated News, Jomar Apresto, nakatutok 24 oras. Nasabat sa Calapan Port sa Oriental Mindoro ang mga umano'y shabu na ang halaga mahigit 800 milyong piso, halos 1 bilyong piso. Ayon sa PIDEA, nakatago sa 2 luggage at 5 handheld bags ang mahigit 100 kilo ng umano'y shabu. Naamoy ang mga yan ng kanilang K9 unit sa compartment ng isang kotse na ayon sa Mimaropa Police ay biyaheng Iloilo mula sa Batangas. Arestado ang driver ng kotse na nahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Iimbestigahan kung may kasabwat ang suspect na hindi nagbigay ng pahayag. Nagliyab ang isang motorsiklo sa loob ng isang paaralan sa Misamis Oriental. Ang ilang magulang kumuha ng buhangin para apulahin ang apoy. May opisyal ding gumamit ng fire extinguisher. Ang sa guro ng uploader, ginamit ang motorsiklo panghatid sa isang guro. Pero nang paanda rin ito, kumislap ang makina at nagliyab. Walang nasaktan sa insidente, pero bago yan, napansin na umano ng ilang estudyante na may tumatagas mula sa makina ng motorsiklo. Na-entrap ang isang Indonesian na bistadong humihingi ng malalaswang litrato at video ng mga batang babae kapalit ang pera. Nakatutok si Bea Penlac, exclusive.
Pinasok ng pulisya ang kwarto na to sa isang condominium sa Quezon City, Huwebes ng gabi. Hinuli nila sa entrapment operation ang 28 anyos na Indonesian national na ito. Ang dayuhan na kararating lang ng Pilipinas na pag-alamang ng bibiktima at nang aabuso ng mga batang babae online sa halagang aabot ng 20,000 pesos. Nag-offer ng pera sa isang grupo ng mga mother na ang anak nila ay mga nagpa-fashion or sa online. Noong una, ang modus niya is mag-i-sponsor siya para sa activity na ito. Then later, manghihingi na siya ng ibang mga services na kung saan magbibigay din siya ng mas malaking amount. Isa sa mga nanay sa grupo ang nagsumbong sa pulis matapos maalarma sa umano'y extra service na hinihingi ng suspect sa kanyang 8 taong gulang na anak. Ang sinasabi niya, natatakot na siya sa sinasabi niyang service na ino-offer kapalit ng pera. Noong una, hindi niya naintindihan yung extra service. Nung bandang huli, nabasa ko doon sa mga ilang text na gusto niyang makipag sa bata. May iba pa raw na malalaswang inalok ang suspect na nais niyang gawin sa bata. Humihingi rin daw ito ng mga litrato at video ng bata na nakabikini o kaya'y walang saplot. Pero giit ng suspect, may kasunduan na sila ng nanay ng biktima kaya siya pumunta ng Pilipinas. For me, it was a scam because we already agree some stuff. They promised me to do something. I transferred the money and they didn't deliver. I'm not gonna lie that I was obsessed with little girl. They are need the money and I can offer the money, but let's make a deal. I never force. Reklamong human trafficking at paglabag sa anti-online sexual abuse and exploitation of children ang kinakaharap ng suspect. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Halos kalahating bilyong pisong halaga ng shabu ang nasabad sa magkahiwalay na operasyon sa Rizal at Cavite. Ang ilan sa mga kontrabando na bistong ikinubli sa dried durian. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Gold ang packaging at may litrato ng durian, pero nang buksan, shabu pala ang laman. Yun yung ginagamit nilang means eh. So, pwedeng palabasin na pagkain. There are other means kung paano conceal. Nakuha ang mga ito sa buy-bust operation sa Binangonan, Rizal. Arestado ang isang suspect na sinusubukan pa namin kunan ng pahayag. Wholesaler po yung taon to. He is distributing in Rizal area as well as in the NCR. Bumili raw ang nagkunwaring buyer ng 1 kilo o nasa 6.8 million pesos na halaga ng shabu. Pero abot sa 40 kilo o 272 million pesos na halaga ang nakuha niya. Ayon sa PDEA, galing sa Myanmar ang mga ito. Yan po yung ginagawa natin backtracking ngayon kung paano nailusot sa atin. No? Okay. So most likely, one of the possibilities could be through our seaports. Sa isa pang buy-bust operation sa Cavite, sa mga transparent na plastic naman nakalagay ang mga nakuhang shabu. Ang bentahan, nangyari raw sa isang pampublikong lugar. Along this fast food chain sa may parking lot, dealers use other means para makapagbenta. So, kaya siguro din nila doon, tingin niya baka safe in area. 32 kilos ng shabu na nasa halos 218 million pesos ang halaga ang nakuha sa suspect. Na ayon sa PDEA, may warrant of arrest para sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property. Are you Chinese? Yes. Okay. Is it true that you're selling drugs? No. So where did the 32 kilos shabu come? Ma, you can check all my bank account. Bagamat magkaiba ng packaging, patuloy ang isinasagawang profiling ng PDEA para matukoy kung iisa lang ang source ng mga shabu na nakuha sa magkahiwalay na operasyon sa Rizal at Cavite. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. May dilutong Guinness World Record ang mga taga-Malabon kahapon, tampok ang kanilang pambatong pansit. Ilang mangkok kaya ang kanilang naihilera para masungkit ang titulong World's Longest Line of Bowls of Noodles. Kuya Kim, ano na? Nagtipon-tipon kahapon ng daan-daang mga residente, estudyante
at restaurant owner sa Malabon Sports Center. Hindi lang para magluto ng napakasarap nilang pansit palabon, kundi para tangkaing masungkit ang Guinness World Record para sa longest line of bowls of noodles. Ang record to beat, hawak ng Yunnan, China na may 3,988 bowls noong 2019. Makakapagtala kaya ng bagong world record ng mga taga-Malabon? Ang pansit Malabon, isang uri ng pansit na nagmula at sumikat saan pa, siyempre, sa Malabon. Dahil sagana sa seafood ang lungsod, ang pinangsahog nila dito, talaba, tahong, hipon, pusit at smoked bangus. Madalas itong mapagkamala ng pansit palabok, pero ang isa sa pinagkaiba nila, mas mataba ang noodles ng pansit Malabon. Samantala, matapos ang mabusising pagsusuri ng kinatawan ng Guinness sa pinaghirapang hihaing na pansit ng mga taga-Malabon, I can confirm that with 6,549 you have achieved a new Guinness World Record. matagumpay nilang nabasag ang record ng China at nasungkit ang Guinness World Record. Lasap na lasap nila ngayon ang tamis na tagumpay. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Nabalot ng makapal at may team na usok ang residential area na ito sa Area 4, Pinalagan, Malinta, Valenzuela. Pasado alas 12 ng tanghali kanina nang sumiklab ang sunog sa lugar. Umabot pa ito sa ikalawang alarma. Fire under control na ito matapos ang halos 1 oras. Pero ayon sa Bureau of Fire Protection, 3 ang nasawi sa insidente. Lahat nakita sa nakalock na banyo sa lugar. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng sunog na nagsimula umano sa basurahan. Inaalam din ang halaga ng pinsala. Patay isang lalaki sa Malabon matapos siyang pagsasaksakin ng rider na nakasabay niya sa kalsada. Ang biktima pinagsilosan lang umano matapos paghinalaang manliligaw ng live-in partner ng suspect. Yan ang titutukan ni Bea Pinlac. Halos magkatabi lang na nagmomotor ang 2 lalaki na to sa Barangay Longos, Malabon, Miyerkules ng madaling araw. Hindi na nahagip sa CCTV ang mga sumunod na nangyari, pero kitang tumigil ang 2 sa tabi ng kalsada. Maya-maya, isa na lang ang motor na nakitang umalis sa lugar. Ang isa pang lalaki, sunod nang nakitang nakabulagta, duguan at wala ng buhay sa tabi ng kanyang nakatumba ng motor. Ayon sa pulisya, pinagsasaksak na siya sa tagiliran ng tumakas na suspect at ang pinag-ugatan umano ng krimen, selos. Yung suspect at yung biktima ay palaging nagkikita sa lugar na yon dahil pinaghihinalan nitong suspect na yung biktima ay kanyang nililigawan yung kanyang kalibin. Bukod sa patalim na ginamit sa krimen, nakuha rin mula sa crime scene ang isang sachet ng hinihinalang marijuana na umano'y pagmamay-ari ng biktima. Dati na raw nakulong ang 20 taong gulang na biktima dahil sa iligal na droga. Sa ating pag-imbestiga ay gumagamit siya ng pinagbabawal na droga. Huwebes ng hapon, naaresto ang 28 anyos na suspect sa Caloocan. Sinubukan namin kunin ang panig ng suspect, pero ang tanging sagot nito, sa abogado na lang po magsasalita. Reklamong murder ang kinahaharap niya. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Ngayong buwan ng kababaihan, katuwang ang ilang magigiting na Pilipina sa matapang na pagigiit ng karapatan ng Pilipinas sa ating mga teritoryo sa gitna ng tumataas na tensyon sa ating karagatan. Naritong report. Di alintana ang maalong dagat, magiting na itinaboy ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard ang malaking vessel 3105 ng China Coast Guard na nasa 95 nautical miles mula sa baybay ng Zambales. Isa lang ito sa nagpapatuloy na misyon ng ating mga otoridad para sa soberanya ng Pilipinas. China Coast Guard Vessel 5303. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Bagakay, MRRD 4410. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. Misyong itinataguyod din ni Seawoman 2nd Class Stephanie Villalon at iba pang PCG personnel na bumubuo sa grupong Angels of the Sea. The Philippine Coast Guard specifically chose women as Angels of the Sea to create a soft approach in handling maritime disputes
within the Philippine Exclusive Economic Zone. Boses ng diplomasya, matapang at may ipinaglalaban, hindi lang para sa sarili kung hindi para sa bayan. I didn't thought that it would be this risky, but I am actually willing naman to take the risk. Ang mga Angels of the Sea natapos sa isang all-women training program na layong maiwasan ang mga kritikal na tagpo sa tubig. Meron nga silang mga bagay na mas nagagawa nila ng mas effective at mas maganda, especially dito sa ating trust of communicating with our maritime law enforcement counterparts. Ang kanilang tinig tila kumakatawan sa kapayapaang layo ng bansa sa gitna ng tumitinding tensyon sa ating karagatan. I am a kind of woman who inspires people, not just because I'm willing to fight, but because I want to make fighting unnecessary. Kanya-kanyang flex ang ilang Kapuso stars ng kanilang body of work sa ginanap na fashion show ng isang clothing brand kagabi. Mas uminit pa ang entablado sa performance ng P-Pop Kings na SB19. Pakisika tayo kay Aubrey Carampel. Si Asia's multimedia star Alden Richards ang nagbukas ng body of work fashion show para sa isang clothing brand sa MOA Arena. To set the mood for the rest of the show, unti-unting tinanggal ni Alden ang pantaas and went topless. Pag-amin ni Alden dahil naging busy sa commitments, 1 month lang daw ang kanyang naging preparation physically. Paspasan, hybrid training, I run. And then at the same time, I do CrossFit. Di rin nagpahuli si pambansang ginoo David Licauco sa pag-flex ng kanyang abs. Paano nga ba niya ito na-achieve? Di naman big change when it comes to my routine. I still work out every day naman. Together in their toned bodies naman sina Kapuso Prime action hero Ruro Madrid and Kapuso Prime gem Bianca Umali. Ang co-star ni Bianca sa Encantadia Chronicles Sangre na si Kelvin Miranda, nagpasilip din ng abs. Fasting, workouts, and syempre discipline. In matching outfits, showing a little skin naman sina prinsesa ng City GL stars Allen Ansay and Sofia Pablo. Dahil tumodo raw sila sa diet. After the show, gusto raw nilang i-reward ang kanilang mga sarili. Hot pot and grill. Yung agad plano namin, unlimited hot pot and grill. Engaged couple E.A. Guzman and Shaira Diaz also walked the runway before saying their I do's in August. Si E.A. nang gulat pa na ipinasilip ang kanyang behind. Nag-usap kami na, tara, bago ikasal, ipakita natin sa tao na nagawa na natin to. I'm sure magiging memorable to. I'll make the most out of it. Si Queen MMD Michelle D, aside from flaunting her beauty queen figure, pinerform din ng live ang newest single niyang, Reyna. We have models of all shapes and sizes. Reyna is about loving yourself and being empowered. While SB19 brought the house down sa kanilang powerful performance ng Damn, rumampa rin ang mga lima. Hot Mama Max Collins strutted her sporty two-piece boxer look. Na-achieve niya raw yan through intense workout and strict diet. Rumampa rin in their underwear sina Bruce Roland, Royce Cabrera at Jay Ortega. Fresh from the shower naman ang gimmick sa runway ni Derek Monasterio na into-running daw ngayon. Kabilang naman sa mga nanood to support the stars, sina Kapuso Primetime Royalty Ding Dong Dantes and Marian Rivera. Dati kami yung nagpa-participate sa mga ganitong klaseng mga shows. So it's a different feel naman na kami yung nasa harap at nanonood. Lahat sila i-cheer natin. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Buo na raw ang legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ayon sa lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman. At may Pilipino raw na magiging bahagi nito. Mula sa The Hague, Netherlands, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz?
Pia, tanggap na raw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kahihinatnan dito sa International Criminal Court ayon sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Pero ayon din sa bise ay hindi sila susuko at gagawin ng kanyang buong defense team ang lahat para siya'y makalaya at maibalik sa bansa sa lalong madaling panahon. May team na raw na nabuo para magtanggol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ayon sa lead counsel niya si Attorney Nicholas Kaufman. Hindi pinangalanan ni Attorney Kaufman kung sino-sino ang makakasama niya sa defense team, pero kinumpirma niyang may Pilipinong magiging bahagi nito. It's going to be a core team of a maximum of 5 members and we'll be appointing other people to assist us on a needs-be basis. At the very least, will there be a Filipino in the team? Yes. Yes, there is. Gaano kalaki yung role ng Filipino lawyer sa defense team po ng Pangulo? Yes, kailangan ng Filipino lawyer kasi merong mga i-argue doon na batas ng Pilipinas. So, meron talagang Filipino lawyer kasama. Nang tanungin ko kung sina dating Executive Secretary Salvador Medialdea ba ito o si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, nagsi-shortlist pa yung inutusan ko na mag-interview kay Nicholas Kaufman, inutusan ko siya ngayon na maghanap ng Filipino lawyers. Pero shortlist para ICC accredited na, ma'am? Likely hindi na kasi ilan lang naman yung ICC accredited, but we'll see. We'll see. Depende sa abilidad nung lawyer. sabi ni Bise tila tanggap na ng dating Pangulo ang nangyayari at kahihinatnan niya. Mensahe niya sa mga taga-suporta matapos arestuhin. The country will get worse and worse, sabi niya, dahil clearly daw fractured yung governance sa ating bansa and disgruntled yung mga tao. Yung sinabi niyo po kanina, sinabi po ni dating Pangulo yung so be it. Ano po yung mensahe niyo po doon? So be it, he was referring to his fate. Sabi niya, ipapasa Diyos ko na yan lahat. Kung anong mangyari sa buhay ko, so be it. I think he doesn't mind na nandoon siya sa loob kasi alam naman niya na ano yun, kaparte yun nung sinabi niya na gagawin niya, harapin niya yung kung ano man yun, kaso. Sabi ng Bise, darating sa susunod na linggo sa The Hague ang kanyang inang si Elizabeth Zimmerman. Darating din ang common law partner ng dating Pangulo na si Hanilet at anak na si Veronica. Pinalarawan din namin kay VP Sara kung paano ang sitwasyon ng pakikipag-usap niya sa ama sa kulungan. Wala akong privilege sa communication. So nakikinig sila, yung guard nakikinig sa tapos nire-record yung conversation namin. Nakakapag-usap kami about legal strategy in ano bang tawag? In codes. Kasi nga nakikinig lahat ng sinasabi, pinag-uusapan namin, nire-record at tinatranslate at pinapadala sa court. So, nakakapag-usap kami in codes in Bisaya. Pagsisiguro din ng Bise, kahit habang nasa The Hague, handa pa rin niyang harapin ang kanyang impeachment case. Si dating Executive Secretary Salvador Medialdea na ilang araw din daw na na-confine sa The Hague, Netherlands, nakalabas na ng ospital, ayon kay Senador Bongo. At yan ang latest mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa Pia. Maraming salamat, Marizo Mali. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Merina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.